Naikot na umano ng mga espiya ang mga EDCA sites sa Luzon, power plants at maging ang ilang tanggapan ng local government units. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Iniharap sa Department of Justice ngayong araw ang isang Chinese national na natimbog ng National Bureau of Investigation noong Biyernes ng gabi sa Makati City dahil sa umano'y pang-espiya. Kinilala ang sospek bilang si Den Yuanqing na isang software engineer at 5 taon na umanong naninirahan sa Pilipinas. Hinihinalang espiya ang Chinese dahil nakita sa sasakyan nito ang isang LiDAR sensor na nakakakuha umano ng 3D image at lokasyon ng mga gusali mula sa labas ng istruktura. Posibleng real-time ang pagpapadala ng mga nakukuhang impormasyon nito sa China. Hagilap namin yung kotse na ginagamit nila ay RAV4, bearing plate number NBN 2628. Naka-mount dun yung kanilang mga espionage equipment. Pati human intelligence. So marami pong nagsusumbong sa atin about these kinds of activities. This is the same type of intelligence that we are also using against POGOs. No? Kaya po nakikita natin sila. Ayon sa National Bureau of Investigation, ilan sa naikutan ng lugar ng sospek ay ang mga EDCA sites sa Luzon, ilang power plants, National Grid Corporation of the Philippines, opisina ng mga LGU at meron ding mga pinagkukuhaan ng langis at mga malls. Hinihinalang Dapat hindi na pakawalan nito. Espiya na ito. Ikulong na dapat kaagad. Simula ang pagkalat ng impormasyon ng Chinese national mula noong Disyembre at nalibot na nito ang buong Luzon. Naku po. Dami na pala itong malibot. Buong Luzon. Grabe. Nag-frequent sila sa mga critical infrastructure, specifically military camps, bases, power plants, LGU offices, police camps, stations, even shopping malls. Meron na ho silang mapa kung saan iikot. In fact, ang plano ho nila, pagkatapos nilang maiikot yung buong Luzon, target ho nila yung buong Visayas at Mindanao naman. Grabe. Matagal na pati itong nag-iikot. Ilang taon na din pala ito. Minado ang AFP, delikadong impormasyon ang nakuha ng sospek kaya naghihigpit na sila ngayon sa mga opisina at base militar sa Pilipinas. China. Itong nahuli po natin ay isa siyang specialist in terms of control engineering and the automation and engineering through interconnection operation. Grabe yung nahuli nilang spy. Chinese national. Good afternoon, sir. I'm Zian Ambrosio from ABS-CBN. For General Browner and for Director Santiago, regarding, would you know how long na po ang operations dito kaya since na-mention nyo na dati ng Ang dami niya nang nakuha. Lahat ng mga... May kasabwat naman umano ang suspect na 2 Pilipino na sina Ronel May Jojo kasabwat pang Balundo 2 Besa, Pilipino. Jason Amado Fernandez na driver din ng sasakyan. Pero ang isa sa Pinoy na nahuli, tumanggi sa mga aligasyon. Ang nangyari kasi dyan, nung panahon ng nakaraang administrasyon, maluwag. Oo, maluwag ang mga China. Lahat ng mga Chinese nakakapasok sa Pilipinas walang papel eh. Ba't ka umiiling? Isa pa yung pugo na yan, di ba? Nag-ooperate yan mga illegal eh, walang papel. May kooperasyon ka dito? Wala. Wala. Yun ang gusto mo sabihin. May gusto ka pang sabihin? Tinutunto na sa ngayon ng NBI ang tumatayo umanong financier ng Chinese na linggo-linggong nagpapadala ng higit 1 milyong pisos. Biro mo ang financier nila, linggo-linggo nagpapadala ng milyones. Nandun sa China yung financier. Kaya yung 2 Pinoy. Sa bangko, binubusisi rin nila kung may connection ba ang suspect sa People's Liberation Army Science University sa Sigurado yan, may connection sa gobyerno ng China yan. Hindi pwedeng wala. Oh.
China. Inaalam rin ng mga otoridad kung may kinalaman sa pang-eespiya ang mismong pamahalaan ng China. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.